Sige po, mag-start na po tayo para tayo ay makatapos agad. Okay. At po nang a-attend, dito na lang po tayo para po tayo ay makapagsimula na. Oh, wow, umiyak na si Caleb. Magandang umaga po sa bawat isa. Tutuloy po natin ang ating honoring father and mother. Yun po yung magiging last ngayon. And then starting next week po, wala dahil po tayo ay may joint fellowship. October, si Atin Malu na po yung magte-take over nung teaching at magpapatuloy. Okay po. Sige. If you will be attending, sit down na lang po tayo dito sa side na to para po tayo ay makapag-simula na. Hindi maibaba. Jacob, pakiabot. Hindi maibaba ni Atelin. At baka madulas pa si Atelin eh. Okay, review po tayo. Last time, isa po sa pinag-usapan natin ay yung pagiging anak. Ang pagiging anak ay hindi mawawala kahit matanda ka na. Tama po. Kahit na ikaw ay mag-asawa na, anak ka pa rin. Never yan mawawala. Sometimes yung pagkakaibigan mawawala. Sometimes yung pagiging mag-asawa, pag nauna yung isa, nawawala. No? Pero yung pagiging anak, no? Mag-asawa ka, mawala kahit yung magulang mo, still ikaw ay anak. To the point na kahit nga wala na yung magulang mo, pag nakita ka ng kapitbahay o ng ibang tao, ay, ikaw yung anak ni, di ba? Sometimes we are not sometimes, most of the times, we are identified with our family. At madalas sinasabi, ikaw ay anak ni, di ba ikaw yung bunsong anak ni, ikaw yung panganay na anak ni. So ganyan po kaimportante ang pagiging anak. And one of our callings, isa po sa ating calling, lahat tayo, we're not talking about kabataan lang. Isa po sa calling nating lahat is to be honorable. Okay? And to give honor to our parents. Last time din pinag-usapan natin ano pinagkaiba ng honor at ng respect. No? Maaaring irespeto kita, but sometimes I don't pay honor. Or I give respect, pero hindi naman talaga kita ino-honor. Ang binigay po nating sample dyan, kahit po tayo minsan ay mayroong Philippine flag, tumayo ka dyan, you pay respect. Pero it doesn't mean that you live a life honoring the Philippines. Minsan, nagtatapon ka ng basura sa paligid. Is it honorable to the Philippines? Hindi. Sometimes, nagtutulak tayo ng droga. Hindi yun honorable, no? Kaya hindi ibig sabihin that we respect, mathematically, we honor. Mas malalim po ang pag-honor sa respect. But, we cannot say we honor without us starting with respect. Kasi po, unang nangyayari at manifestation yung respect. Okay? Mahirap pong sabihin that you honor, pero you don't respect. Okay? Pero pwedeng mag-respect ng hindi naman talaga ino-honor. For example, yung atin pang sample last time, meron po tayong opinion. Last week, pinag-usapan natin, no, may kanya-kanyang opinion. Sabi ko kay Tatay Joseph, I respect your opinion, but I don't honor. Ibig sabihin, hindi ko tinatanggap. Nire-respeto ko yung idea, nire-respeto ko po kayo bilang kayo, pero yung idea, I don't honor in my life. Na-get po natin iyon, no? So again, respect is essential. Importante po ang respect kasi yun po ay manifestation, pagpapakita that you honor. But it doesn't mean na walang, mag-iba't iba po kasing pamamaraan to respect. No? Kasi hindi pwedeng sabihin, pag hindi ka na nangupo, you don't honor. Nangupo or opo,
You don't honor? Hindi eh. May iba't ibang pamamaraan to respect other people. Maliwanag po tayo doon. So itutuloy lang po natin this morning on how we will honor. Saan po ba patayan nito? Eto. Ayun. Para pwede ko dito. Kasi tumutunog. Tutuloy po natin. I'll be talking again to two audiences. I'll be talking to the parents and I'll be talking to the young generation. Kailangan po nating pagtagpuin kasi yung dalawang audience. Kailangan maunawaan ng matatanda yung mga bata at yung mga bata, kailangan nyo din namang unawain kung saan nanggagaling kaming mga matatanda, kaming mga magulang, no? So that we will live harmoniously. Kaya po hindi mapayapa ang samahan kasi hindi sila nag-uusap. Yung dalawang henerasyon, yung henerasyon noon at yung henerasyon ngayon. Laging sasabihin ng henerasyon natin noon, nung panahon namin, ganyan. Unfortunately, nung panahon noon ay iba na nga talaga sa panahon ngayon na kailangan din nating unawain bilang mga matatanda. No? Bakit nga ba ganito yung panahon ng mga kabataan? No? And tayo namang mga bata, kailangan din naman nating unawain bakit ba lagi na lang sermon ng sermon, lagi na lang ito yung sinasabi. Because may pinanggagalingan din yung mga matatanda natin. Okay? So let's bow down our heads before God. Father, we surrender, we commit, and we submit what we will be doing this moment. Ikaw po ang maghari, ikaw po ang magturo. Guide us to your heart, guide us to your ways, guide us to your will. Be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Last week, pinag-usapan din po natin yung sino ba ang dapat magiging magulang, no? So, balikan lang po natin. Sabi kasi, yung apo ko, di ba? Na yan yung sample natin, sila Harmony, si Tay Joseph. Nasaan ba sila? Baka umalis. So, kung maririnig man to ni Tay Joseph, pasensya ka na Tay Joseph kasi ikaw yung magiging sample. No? So, pinag-usapan last time na yung apo ay papakailaman ng nuno, ng lolo, ng lola. Pero again, biblically, hindi po dapat yon. Ang dapat magulang sa anak. No? Magulang sa anak. Binigyan ko na po kayo ng sample noon at nung natapos, meron ding kinote na verse. Si Ate Beth, anong verse yun? Proverbs. Yung nag-usap kayo ni... Okay, basta yung verse na yun. Pero meron ako kasing kinote dito ng Proverbs 17:6. Sabi, children are the crown of old men, and the glory of children is their father. So, yun daw pong apo ay crown ng glory ng mga grandparents. Pero, tinuloy po yung verse, ha? Hindi po putol yung verse. Sabi po nung verse, yung mga children ay honor to the father. Ibig pong sabihin, bago po naging honorable yung apo, it's because of the parents. Kaya po talagang hindi pwedeng maputol yung cycle. Hindi pwedeng mabago. It is the magulang to the anak. Hindi po pwedeng tito-tita sa anak. Hindi po pwedeng lolo't lola sa anak. Pwede po, sa apo, pwede pong magsabi yung lolo't lola sa anak para po makarating doon sa apo. Maliwanag po tayo. Pwede pong magsabi yung tito at tita sa nanay at tatay para makarating sa pamangkin. Pero hindi po dapat nasusupersede, hindi po dapat nababypass yung pagmamagulang nung magulang. Maliwanag po tayo doon. Kaya po nagkakagulo eh. Kasi nalilito yung bata. Pwede kay tita, hindi pwede kay nanay. So, syempre, masihilig yung bata, kanino? Sa tita. Kasi kay tita pwede, kay nanay hindi. So, ngayon, nagiging monster ngayon si nanay at savior si tita. Kaya po, wag tayong malito. Bakit natin pinag-uusapan yun? That's the point na kaya po yung mga bata,
hindi na-honor yung parents kasi ang na-honor nila yung kung sino yung nasusunod sila. Okay po? So yes po, may tanong. Naku, may tanong agad. Paano naman? Let's say for example, paano naman po pag yung magulang na mismo ang kumausap sa tita na para pagsabihan? Good question. Okay po. Paano kung yung magulang lumapit na sa tita at para pagsabihan? No? So dito po papasok yung problema. Kulang po kasi yung equation nung sitwasyon. Sa totoo, bago po makarating sa ganong sitwasyon na lalapit yung nanay or tatay sa tita, bakit lalapit? Kasi po mas pinapakinggan yung tita. Tama po? Tama. Tanong, bakit mas pinapakinggan yung tita? Na-get nyo po? Babalik po ulit doon kasi sa equation na baka nga kasi mas nanghingialam kasi yung tita. Ibig sabihin, hindi din nagmagulang yung tatay at nanay. Problema, isinasalin ngayon yung pagmamagulang niya doon sa tita. Lalo pong magugulo. No? Maaari pong mag-reinforce si tita, si tito, pwedeng paalala lang, pero dapat ang boses pa rin na mas maririnig ng mga anak ay magulang. No? Kaya ko po, at totoo pong nangyayari yung sitwasyon na sinabi nyo. Pero bago po makarating sa sitwasyon na yon, may nangyari na po kasi. May nangyari na pong for sure. Sigurado ako, hindi yan magiging matik na lalapit sa tita. For sure, meron na po yan nangyari na mas naging malapit yung anak doon sa tito or sa tita. Ibig sabihin, hindi nagmagulang mabuti yung magulang. Okay? Hinayaan lang doon sa tito-tita. Guilty, Your Honor. Kami, pag sige, punta ka na doon sa likod. Parang, punta ka na sa likod, doon sa tito-tita nila. So, sample, pwede ang frosty doon sa hipag ko. Sa amin, no. Kasi inuubo ka na, magpo-frosty, yung popsicle, no. So, pero, kami masusunod. Hindi sila pwede mag-frosty. Tulad ngayon, ang usapan namin, pag uwi, galing sa church, saka kayo mag-frosty. May frosty kasi sa freezer. So, pwede yon. Pero hindi sila ang masusunod. Hindi masusunod ang tita, ang tito, hindi masusunod ang lolo at lola. Iba kasi yung pagmamagulang ng magulang. Hindi pwedeng, especially pag nagmagulang po, ang lolo at lola sa apo, spoiled ang kalalabasan. Tama? Natawa si Harmony. Kadalasan po kasi, pag lolo at lola ang nagmagulang sa apo, madalas sa kalalabasan, spoiled. Bakit? Kasi bumabawi. No? Minsan binabawi yung hindi nagawa sa anak, doon babawi sa apo. Kaya po, hindi dapat mabago yung equation o yung process. Magulang sa anak. At kung may gusto mang sabihin, yung ibang relatives, daan sa magulang. Magulang ang mag-i-implement. Maliwanag po tayo? So sa sitwasyon po na yon, sure ako may nangyari na. Pero bawal bang manghingi? Pwede naman po. No? Pero dapat, ito po yung sinasabi ko, dapat si tita, pamangkin, oo, may point ka naman, pero bumalik ka sa nanay mo kasi nanay mo yon. Makinig ka doon. Kailangan po, ibabalik ninyo yung pamangkin ninyo o yung apo ninyo sa magulang niya. Remember yung sinample ko po sa inyo, yung advisor, saka po yung subject teacher? Pwede pong nangyayari kasi na yung bata, estudyante, lalapit sa subject teacher. Pero ang turo namin, teacher, tita ka lang, tito ka lang, ibalik mo sa advisor niya. Sabihin mo, bumalik ka sa advisor mo. Okay po? So, ganun din po, kung ayaw natin ng magulong pagmamagulang at magulong buhay at bahay, make sure that we know who is the authority.
Kaya nga po ang linaw din ng salita ng Diyos, no? Guilty your honor na naman. You need to live and you cleave to your wife. Kailangan mong humiwalay. Kasi hindi pwedeng dalawang otoridad sa bahay. The good thing lang sa setup namin, siya pa rin ang reyna. Wala na kasi nanay ko. No? So, siya yung authority pa rin over our children. Pero ang linaw ng salita ng Diyos, no? Napakaganda ng kanyang posisyon ng Diyos, ng kanyang purpose and plans. Pag nag-asawa ka, humiwalay ka. Kasi gugulo pag hindi humiwalay. Okay po. Kaya kayong mga kabataang babae, kung kayo'y mag-aasawa at walang plano kayong ihiwalay ng inyong asawang lalaki, ay mag-isip-isip kayo. Okay? Yes po. Andun po yung mic na Flor. Puro laway ko na po kasi ito. Question po. Sige Between po. the mother and the father, sinong mas may authority, yung father or yung mother? Sinong dapat lapitan ng anak? Nanay o tatay? Okay po. So, depende po iyan, no? It's a dynamic. Ganito po. Dynamic po kasi ang bahay. Pag po kasi lagi ang mamamalo ay isa lang, siya lang po yung magiging monster. Na get nyo po? So sa kanya lang lalapit lagi. Ang ganito pang dynamic lagi. Ang dynamic, pag si tatay ang humampas, si nanay ang hahaplos. Pag si nanay ang humampas, si tatay ang hahaplos. Okay? Kailangan po balanse po iyon. But if you're asking authority, both parents should be authority. Hindi pwedeng hindi sila otoridad pareho. Pero dapat jive sila. Pag sinabi ni tatay hindi, dapat si nanay hindi. Pag sinabi ni tatay oo, dapat si nanay oo. Vice versa or vice versa. Dapat magka-jive po sila. Hindi po dapat malilito yung bata. Sorry, nagiging parenting na yung topic natin, no? But anyway, may mga young adult din naman po dito. Kaya po nagkakaroon ng kaguluhan. If the question is who's the authority, both should be authority. God had given both the authority. Pero kapag tiningnan ang hierarchy, pag mayroon ng dinesisyonan ang tatay ang masusunod. Okay po. And the wife should be a support. Pag sumablay ang tatay, hindi dapat, sinabi ko na sa iyo. Okay? Pag gumanon po ang asawang babae, mawawalan po ngayon ng confidence itong lalaki. No? Magkakamali po ang asawa ninyong lalaki. Kung paanong kayo din po ay magkakamali. Okay po? Napanood nyo na po yung reel. Hindi ko alam kung napanood nyo yung reel. Ang bait ng asawang babae doon sa asawang lalaki. Tapos nagtataka yung lalaki kung bakit ang bait. Paglabas nila ng bahay, yun pala, naibangga yung sasakyan. No, naibangga yung sasakyan. So, what is my point? My point is, magkakamali po ang inyong asawang lalaki bilang leader ng tahanan kung paanong kayo din po ay magkakamali bilang asawang babae. Kaya po, magpasakop. Pero hindi po ibig sabihin ng magpasakop ay oo lang po ng oo. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Magpasakop, after nyong mag-usap, magdiskusyon na mag-asawa, pero nagdesisyon na yung asawa ninyong lalaki, after ninyong mag-brainstorm, magplano, pinag-isipan lahat kung ano yung advantage at disadvantage nung sitwasyon, then submit. Okay po? So mga asawang babae, hindi ibig sabihin ng pag-submit ay oo lang ng oo. Ganon din sa mga asawang lalaki, hindi po ibig sabihin ng submission ay kung ano po sabihin natin, yun na yun. Submission should have discussion. Dapat nag-uusap pa rin po iyan. Kaya nga po ano naging problema ni Eva at ni Adan? Alam niyo po kung bakit nagka-problema? Hindi po kasi kumonsulta yung babae kay Adan. Nawalan po ng diskusyon. Kaya gumulo. Okay? So, going back to the topic. May tanong pa po. Nasagot naman po.
Nasagot naman po, Ate Evelyn? Nasagot naman po. Okay. So, guilty naman tayo, I think, lahat. Lalo kapag may paborito kayong pamangkin o apo, medyo kailangan nyo lang pong lagyan ng linya. No? Para hindi nyo po masapawan yung magulang. Okay? Kaya din dyan minsan nagkakaroon ng problema yung magkakapatid. Okay? Clear po tayo dyan. So again, we'll be talking about honoring parents. No? Meron lang po tayong ilang points and then I'll sum it up later. Una, mga kabataan, huwag kayong mag-alala, mamaya babawi tayo dun sa bandang dulo. Mga kabataan, honor your father and your mother through your words. Yun yung isang pinag-usapan natin last time. Ano yung words? No, nag-usap kami ni Noemi, wala siya dito last time after nung teaching. At least there are two things pagdating sa words. Una, yung sumasagot ng pabalang. No? Yung sumasagot ng padabog, pabalang. Meron akong estudyante recently, 2 weeks ago, na counsel ko, na wala yung phone niya, tapos nung nawala yung phone niya, takot na takot siya. No? Ayaw niya umuwi. Sabi ko, bakit? Naku po, papatayin po ako ng nanay ko. Ha? Grabe naman ako, kinuwento na. Talaga po, papatayin ako. Talaga, tinutukan po ako ng kutsilyo. Ano ba ako nangyari? Alam niyo po let me recall kung ano lang yung ito po yung nangyari. Tinanong po siya, anong gusto mong kainin? At nagsabi siya. Tapos tinanong yung ate, kung ano yung kakainin. Yung ate po nasunod. Sumagot ng medyo sablay yung bata. Tinanong-tanong pa ako. Ay, lako. Yun po yung sagot niya. Nagpanting yung tenga nung nanay daw niya. Tinutukan daw po siyang kutsilyo. Sabi ko, grabe naman. No? Pero totoong storya po yun. To the point, nung araw po na yun, na wala yung phone, hindi na po nakita nung hapon, hindi po talaga umuwi yung bata. Papauwi po, nakita ko siya, sabi ko, pag uwi ko, 10 to 15 minutes, nasa bahay na ako, akin na yung ID mo, amin na yung phone number, tatawagan ko yung nanay mo. Tumawag po ako, pagkadating ko ng bahay, wala nga po doon yung anak nila. Sabi ko, kasi po takot po yung anak ninyo sa inyo. Hindi ko na po kinuwento niya. Takot po yung anak nyo. Tapos pinapuntahan na po doon sa tatay. Wala po. So, but anyway, hanggang alas 10, hanggang umaga, tinanong ko, kinumusta ko, anong oras po umuwi, blah, blah, blah. But my point is this, no? Mga anak, isa po sa hindi nakaka-honor talaga sa ating mga magulang is the way we speak, the way we release words, no? Meron talaga kasing nakakapanting sa pandinig, no? Alam nyo, yun lang salita na yun, ang dami nang na-recall ng magulang. Pinakain kita, hindi kita pinadapuan sa lamok, pinag-aral kita. Ang dami na po nag-recall niyan, mga kabataan. Kaya ang dami na, mag-hysterical at mag-historical na ang mga magulang. Sa isang salita lang, naku po, pati si Magellan, si Lapu-Lapu na-recall na niyan. No, kaya kung ako sa inyo, be careful with the release of your words. May nakakapanting kasi talaga sa tenga. No, pasalamat nga kayo, baka maano ang magulang ninyo. Sa amin kasi, pag nagpanting ang tenga lalo ng nanay ko, dudugo, sigurado, dudugo ang bibig mo pag hindi ka lumayo. Pag within reach ka, yari ang bibig mo. So, sample ko po dyan. Dahil dalahira at ano nga ang bibig ko, hanggang ngayon naman, no, pinahingi po ako kinuwento ko na yata, pinahingi po ako ng paradusdos sa tita ko, kay Nana LB, sa kalsada. Ayokong sumunod. Pero sumunod din naman po ako. Kaso, pagdating ko ng bahay, ito po statement ko, ayan, lamunin nyo. Sinong hindi magpapanting ang pandinig? So, alam nyo na po grabe po nangyari sa akin. Kumakain po ako ng paradusdos na may kasamang luha, uhog, kasi pinauubos po sa akin yung paradusdos. So, my point is, I'm sharing it to everyone, lalo sa mga kabataan, be careful. No?
Lalo when you are talking to the elderly, lalo sa magulang ninyo. Lalo pag tumatanda na talaga, medyo sensitive na yan kasi nga bumabata na ulit, no? Kaya ingat-ingat tayo with the words. Lalo tayo na mayroong mga senior na magulang. No, Kuya Bill, Ate Beth, ako ay may senior na magulang. Medyo iingatan mo talaga yung kanilang damdamin. Okay po? So that's one. Honor your parents through your words nang wag pagsagot ng basta-basta. No, lalo kapag ikaw din ay may emosyon. No? May emosyon yung magulang mo, may emosyon ka din, pero ipasakop mo yung emosyon mo doon sa magulang mo. Another view nung words is yung hindi naman pagsagot. Nakakainis din yon sa mga magulang, no? Yung isa, sumagot. Yung isa naman, sabi nga ni Noemi, yung other side naman, hindi sumagot. Nakakainis din yun, nakakabwisit din yun, no? Tinatanong mo, paano kung hindi ka naman nakalingon? Paano mo makikita yung tango, di ba? O kaya ngayon, sabi ni Noemi, magkaka-chat na lang. Pag magka-chat daw, ang sagot na lang, heart react, thumbs up. Anong reaction yun? Mali namin kung anong gusto nyong sabihin, no? Wala man lang kahit, okay po, gusto ko po yan. Okay po, ayoko po yan. No? Even yung hindi pagsagot ay hindi nakaka-honor. No? Medyo isegue ko lang. Kahit nga po hindi sa pagmamagulang Sa trabaho, di ba, lagi nating sample. Sa trabaho, mag-chat, hindi sumagot. Hindi po nakaka-pay respect yon, no? O kaya may tanong doon sa chat. Tapos ang ginawa, nag-heart react. Nako, madalas ko pang sinasabi doon sa mga katrabaho, ano yung heart react mo? Sabi ko, may tanong ako sa GC, no? Co-leader ko naman po yon. Kasi sabi ko, huwag kayong nagre-react lang. May tanong, sumagot ka. Huwag kang mag-react. Balik ko dun sa heart mo. May tanong ako. Kailangan ng sagot. No? So, that's the other side. Yung pagsagot at yung hindi pagsagot. Kaya po minsan nalilito yung mga kabataan naman, no? Sumagot ka. Nung sumagot naman, sumasagot ka pa. So, yun po yung balance talaga nung words. We honor our parents through our words. Yun nga lang, kailangan balansehin. Okay po? Ulit, babawi tayo mamaya sa dulo, mga kabataan. Okay? Next, we honor our parents by the way we live. Paano tayo mamuhay? No? Paano tayo pumili ng kaibigan? The way we live. Paano tayo pumili ng course? Paano tayo pumili ng school? Or yung pamimili natin, yung the way we live, kasi kayo bata pa, kami ngayon na matatanda na, we are still honoring our parents, the way we live. Babalikan ko po yung kanina kong sample. Anak ka ba ni... ikaw pala yung anak ni ano. Okay? Kasi nakikita po sa pamumuhay, sa pamumusaysay sa buhay, yung pinalaki to ng maayos. Hindi to napalaki ng maayos. Sabi nga po nung isa ko napanood, kung meron daw po tayong isang dapat ipinapamana bukod sa lupa, bahay, sasakyan at kung ano-ano pa sa ating mga anak, ay yun pong pamana na dapat sila ay nagugustuhan ng paligid. Yung hindi sila isusuka. Yung hindi kapag nag-asawa ay ibabalik. Doon ka na nga, bumalik ka na nga sa nanay mo. Bumalik ka na nga sa magulang mo. No? Yung daw pag namuhay yung anak natin at pumunta sa ibang bahay, magiging kasiyahan. Hindi yung pag-uwi nung anak natin sa kapitbahay, naku, huwag mo na nga pababalikin yung kaibigan mo na yan, ha? Hindi man lang sanay mag-urong, hindi man lang sanay magpasintabi, bumati. No? Ulit po, kung meron man tayong isang ipapamana, hindi lang kayamanan, hindi lang po kung anong meron tayo, yun po ay yung maging kasiyahan sila ng paligid
natin. Kaya po ako humihingi ng paumanhin pag nilalampaso at maingay ang aming mga anak, no? Pero pag man po siguro yan tumungtong na ng mga 10 taon at ganun pa rin po, ako na po ang hahampas sa kanila. Although bata pa naman po, pero humihingi po ako ng pasensya pag nakikita nyo yung aming mga anak, no, na nandyan. Pero again, isa pong honorable sa mga magulang natin is the way we live our lives, no? Ka-honor ba tayo? To the point na mapo-point back, ang galing ng pagpapalaki. Masipag, no? Masipag, magalang, mabait. At yung kabaliktaran, dishonorable din yun. Kaya ganyan yan, anak yan ni ani. Okay po? So again, mamaya babawi tayo. Pero tayo ang kausap, make sure that we live this life the way, okay, that is honorable to our parents. No? Pangatlo, it is honorable to our parents if we are living this life full of wisdom. Tayong mga anak, we should be living this life with full of wisdom. Kasi babalik siya doon sa way of life. The way we decide, the way we think. Napakalaki pong honor nun pagdating sa mga magulang if we are living with wisdom. Pasimplihin natin, yun lang mag-uwi ng grade yung anak mo tapos may honors, no? Sasabihin, ay, ano po ako with honors, with high honors, with highest honors, no? Ganon din po, ang ibig sabihin nun, kapag yung anak mo, matalino, nag-iisip. Okay? Ang laking honor po niyan. To the point na pinag-aawayan nga yan ng mag-asawa. Kanino man na yan? Diba? Kasi po, iba ang honor na nadadala kapag po ang anak natin ay full of wisdom. Huwag po nating pagkamalian yung full of wisdom, no, na grades lang. Hindi. Sometimes yung pagiging streetwise, mas okay nga yun eh. No? Yung streetwise, hindi grade. Sinample ko na rin po yan sa inyo. Ang dami po namin estudyante, hindi naman sobrang dami, pero may mga estudyante kami, sa grade ang taas, pero hindi sanay magsaing. Ang taas ng grade, hindi sanay tumawid ng kalsada. No, aanin mo yung grade, mamamatay ka, nabundol ka. Isang summa cum laude, namatay, dahil hindi sanay tumawid. Ang pangit, no? So, we give honor to our parents by being wise. Yung pagdidesisyon din natin, no? Pagdidesisyon, kung iulitin ko, paano pumili ng kaibigan, no? Kailangan ng wisdom dyan. Kasi malinaw ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Kaya kung ang mga anak namin, katulad ninyo, ay matatalino, kayang pumili ng tamang kaibigan, naku, ang laking honor nun sa amin na mga magulang. No? Tapos, kapag kayo din ay full of wisdom, alam nyo, yung course na kukunin nyo, hindi yung magka-college na, hindi pa alam yung course. No? Tinanong, anong kukunin mong course? Nanay, of course. Ha? Anak, magka-college ka na, of course pa rin ang kukuhanin mong course, no? It's so honorable for us to know na napalaki namin kayo na kayang magdesisyon at pag nagdesisyon, mas malamang sa tama. Okay? So, I'm not talking sa mga kabataan lang, kahit po tayo matatanda na, are we living with wisdom? Nagpapakahusay ba tayo? Nagpapakatalino ba tayo? To the point na babalik yan sa mga magulang natin. Ay, anak yan ni ganito. Kaya yan matalino. For this morning, my last point is this. We honor our parents by our work.
Okay? Yung work natin. Paano yung work? Ito ba yung nagtatrabaho ka na? Hindi lang to yun, Hindi lang to yung nagtatrabaho ka na, but definitely one of which is yung trabaho. Kaya nga, di ba? Tara dito, papakilala kita. Ito nga pala yung anak ko na teacher. Mahusay yan. Diba? Madalas sa madalas, ina-associate po ng mga magulang na ipinagmamalaki nila yung kanilang anak sa trabaho na mayroon po yung anak. Hindi natin maalis yun Kaya mga anak, lalo mga kabataan, as much as possible, wag sanang dumating sa point na magpapakilala, pero ikaw hindi ka na ipakilala. Parang si David. Si David nakalimutan pinapakilala lahat. Pero si David hindi pinakilala kasi bata pa siya that time, no? Huwag sanang dumating sa point ng buhay ninyo mga kabataan na marami kayong magkakapatid, pinapakilala lahat, pero ikaw hindi maipakilala. Kasi ang hirap ipakilala. Ito nga pala yung anak ko, master degree in tambay. Ang hirap nun, ang hirap ipakilala nun, no? So, mga kabataan, reminder, sana dumating ang point na pag nagpapakilala, hindi magdadalawang isip yung magulang ninyo na tawagin ka. Halika dito, anak. No? Hindi yung kapag nakikita ko, naku po, ayun pa, dumating na. Bakit? Sana, ikaw yung tinatawag. Ito yung anak ko. No? Ino-honor ka sa maraming tao. Ino-honor ka sa maraming tao. Another part of that work is yung simpleng, hindi yung trabaho. Tapos na po tayo sa trabaho. Yung simpleng gumagawa ka lang sa bahay. Dapat honorable yun sa magulang mo. No? Hindi yung kapag tiniklop yung kumot, natiklop mo na ba yung kumot? Opo. Tapos tinago pa sa unan. Alam ko na yung mga ninja moves, mga technique nyo na yan, mga kabataan, no? Yung dalawa, hindi yan papayag, gusto tuwid na tuwid. No, sabi sa nanay nila, no, mali, dapat katulad nung tinuro po'y pinto. Dapat ganun, katulad nung pinto. Ganun daw dapat yung kumot. Kailangan tuwid na tuwid pag tinitiklop, no? Simple work. Sa bahay, baka mamaya pag naghugas ng pinggan, may mumu pa, may tutong pa dun sa pinaghugasan. No? O kaya amoy sabon pa. Pag naghuhugas tayo, it's not honorable. Remember, what you are doing inside your house, most likely, yun din ang gagawin mo sa ibang bahay. Pag ginawa mo yun sa ibang bahay, no, babalik din yun sa bahay ninyo. Naturuan ng mabuti sa bahay. Okay? So yung mga simpleng work na yon. Kahit nga lang yung, sanay naman kayong magsaing, no? Hindi ko na kayo pagtataasin, baka mabisto kayo. Pero sana yung pagsasaing man lang, yung pagpiprito, baka mamaya pinagpakulo lang kayong tubig, nasunog nyo pa. Yung mga simpleng work, natatawa kayo, baka mamaya hindi nga kayo sanay magprito, ha? Now, balikan na natin yung mga magulang. Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, balik din po sa atin na mga magulang. Baka mamaya hinahanapan natin yung mga anak natin, pero hindi naman natin sila tinitrain sa gusto nating makita. Hindi pwede yun, no? We are expecting something that we are not equipping them. So, expectation should be done with equipping. Halimbawa, sa church, ine-expect namin na dapat maalam na kayo sa Bible. Dapat alam nyo na yung mga ganito. But the question is, are we equipping you? Because equipping will result to expectation. Pero you should not have expectation if there's no equipping. Para po yan sa pagtuturo po. Pag nagturo kami, ine-expect namin na papasa yung mga bata namin. Ine-expect namin na yung project ganito kalalabasan.
pag dumating po sa dulo at sila po ay hindi pumasa, kailangan naming balikan. Bakit? Kulang ba kami ng equipping? Kulang ba kami ng pagtuturo? No? Ganon po lagi. We cannot expect something that we don't do the equipping. Ganon din po sa mga anak natin. Huwag nating i-expect yung mga anak natin to honor us if we are not training them on how to honor. Lalalimin pa po natin. Hindi din po natin pwedeng i-expect sa mga anak natin that they will honor us, pero ang nakikita nila sa atin, pag nakikitungo tayo sa mga magulang natin kung buhay pa, ay hindi maganda, hindi rin po yun mangyari. Kaya kami, Gabe, that's not good. Oh, pero the intention, Kuya Bernard, kasi ay, oo. Wala tuloy ako. Nag-ano po kasi siya, nag-raise ng finger. Mga napapanood. Kaya ako po sabing it's not good. Although pointing finger po yung inano niya. Anyway, going back. Kaya po kami extra careful, lalo kapag po, pag nakikita, kasama po nila kasi sa amin, yung lolo nila. So kung paano kami makisama sa lolo nila, we need to be extra careful. Kasi if we will not honor yung lolo nila, yung tatay ko, at yun ay makikita nila, most likely wag ako mag-expect na paglaki ko, i-honor din nila ako. Okay? So kung kayo po ay may mga magulang pa, at kayo may mga anak na mga maliliit, isa sa way to equip them and to train them is by showing them how you pay honor sa mga magulang ninyo na buhay pa. Kasi sure yun. Sure yun. Kung ano makita nila, mas malamang gagawin din nila. Mas madali po kasi magturo by doing than talking. Kasi kung ano po nakikita ng bata, sabi nga, kung anong nakikita ng bata na ginagawa ng matanda, yun ay nagiging tama, kahit mali. Kahit mali. May isa pang kwento, ang linaw din ng kwento na yun, no? Yung nanay, pinapakain yung kanyang nanay, matanda na kasi, dahil laging nababasag yung plato, ginawa na lang po niya ng bao. Doon na lang po niya pinakain sa bao yung kanyang nanay. And then, nakita nung anak na ginagawa niya yon, no? Nakita nung anak. And then one day, yung pong kanyang anak ay naglilinis po ng bao. Na-curious yung nanay, anak, bakit? Ano, para saan yan? Project mo ba yan? Hindi po. Ginagaya ko po yung kakainan ninyo pagtandaan ninyo. Masakit. No? Pero, ano expect niya? Nakita sa kanya eh. No, nakita, ginaya lang po. Kaya nga, ito yung bawi natin mga kabataan. If we are expecting them na magpe-pay honor, babalik po sa atin yung tanong na matatanda. Are we training them on how to honor? Okay po. Because honoring parents is a cycle. It's a cycle of either blessing or it's a cycle of curse. Kaya po yan inutos. Pag inaral niyo po, kaya po yan inutos because it's a cycle. Remember, sila po ay from Egypt, pupunta sa isang bagong lugar, pangakong lugar, no? Kapag po hindi nila yan ginawa, yung curse, magsa-cycle lang din po sa kanila. So, hindi ko na po tatanungin kung anong cycle ang gusto nyo. Definitely, ang sagot ninyo is the cycle of blessing. Pero ang tanong sa ating lahat, are we doing our part? In another question, mga mahal na magulang, ba't gano'n nauwi sa aming mga magulang
yung verse, no? Kasi po yun yung nami-miss out minsan dun sa verse. Honor your father and your mother. Babalik po dun sa magulang, no? Here's another question. We are about to end. Do you honor your children? Do we honor our children? Lalo po sa kultura kasi natin, no? Pag nagsalita ang mga anak, hindi po pinapakinggan. Huwag kang maingay, nag-uusap kami dito. Walang boses ang mga bata, lalo sa pamilyang Pilipino. Which is wrong. Dapat po, we give them voice, no? We honor their voice para po, kapag na-honor sila, it will reciprocate. Babalik po yun sa atin. Kung anong tanim mo, babalik sa'yo. Kaya po, isa to sa malaking problema, lalo sa kulturang Pilipino. Sa kulturang Pilipino, walang boses, madalas, ang mga kabataan sa loob ng tahanan. Sample. Ito na lang kunin mo. Huwag na yan. Wala tayong... Pero ito gusto. No? Naintindihan ko po na pag walang budget, walang pera. Pero, minsan nauuna pa po tayo. Hindi pa nagsasabi yung anak natin, eto na kunin mo. Hindi man lang muna, anak, anong kukunin mo? Ano bang gusto mong course? No? And then kapag sinabi, saan mo paliwanagan? Anak, gusto ko yung course mo, gusto ko yan, pero alam mo at kita mo naman yung sitwasyon natin. Ano kaya pwede natin gawing paraan? Magpa-part-time po ako. Gusto ko po talaga to. No? Honor natin. Huwag yung agad puputulin. Huwag na yan. Ang mahal niyan. No? That's one sample of not honoring yung ating mga anak. Sa jowa, sa pagjojowa, huwag yan. No? Kaya po hindi rin sila nagiging open kasi hindi sila na-honor. Kaya wag po tayo magtaka kapag yung mga kabataan natin kimi. Yung mga kabataan natin nagtatago, naglilihim kasi we don't give them voice to be honored. Hindi naman porkit sinabing may nanliligaw po sa, ano nanliligaw? Yung palang sinabi, nanliligaw pa lang para akala mo naman pinakasalan na. No? Bakit hindi mo napakinggan? May crush po sa akin si ganito, ganito. Oh, okay anak, kung ganyan talaga, papakinggan ko tong recording na to pag lumaki yung mga anak ko. No? But my point, dear parents, mga magulang, no, give honor. Honor your children. And that's the point na kapag in-honor nyo po yan, they will also honor you. Okay? Ang masaklap lang po, lalo kapag ganito na po yung mga anak ninyo, mga teenager na, medyo mahirap po talagang habulan na yung ganyan. Pero walang imposible sa Diyos. Kaya nga po yung Proverbs 22:6, train up a child. Hindi po sinabing train up a youth. Hindi po. Sabi nung verse, train up a child. Kaya po hanggang bata talaga. No? Kahit nga po yung kasabihan natin, no? Ang halamay hutukin mo habang bata. Pag iyan ay lumaki na, mababali na yan. Masasaktan na yan. Nagre-resist na yan. No? Yung halaman. Pero yung bata, no? Habang bata, train them in the way they should go. So, wag na natin itong i-train. Hindi po. No? Itong mga kabataan natin ngayon, all the more na dapat natin silang i-snatch back to the way that they should go. Lalo kung hindi po sila napunlaan na train ng tama. So that is honor your father and your mother. Ulit po sa ating lahat na nakaupo dito, tayo po ay forever na anak. So forever po tayo nagpe-pay ng honor. It's either by your words, by the way you live your life,
Okay po, by your work and wisdom, no? It's how you can honor your father and your mother. I'll end if you have question pa. But your worth, kung tayo po lahat ay anak, no? Ang worth po natin ay hindi dahil sa words natin. Yung worth po natin is not about our wisdom, not the way we live life. It's not also about our work. Magaganda po yun. Makaka-honor po lahat ng yon. But it's not our worth. Ang worth po natin bilang mga anak ay anak, no matter what. Kaya po mag-i-end ako doon sa prodigal son. Yung prodigal son, sa words, hindi po siya nag-honor. Imagine, ang bastos. Akin na yung mana ko. Hindi po siya nag-honor in words. Hindi rin po siya nag-honor the way he lived his life. Nagwalwal ng babae, uminom, no? Hindi honorable po yung ginawa niyang pamumuhay. Hindi rin po siya naging honorable when it comes to his work. Ano trabaho niya? Nagpakain ng baboy. Anong ka-honor doon, no? And hindi rin po honorable the way he thinks, yung wisdom niya. Sana man lang akin na po yung mana ko, magbi-business ako. Hindi Akin na yung mana ko, ano po yung wisdom na meron siya? Nagwalwal. Pero sa kabila po nung lahat ng yon, kaya po yung ending natin, your worth bilang anak is not just about those. Ang worth nung anak, nung bumalik sa tatay, anak pa rin po ba siya? Anak pa rin po siya. In-honor po ba siya nung tatay? In-honor po siya nung tatay. And I think, kung gagawa po at itutuloy ko po yung kwento, I think from then on, nung pagbalik niya sa tatay niya, lahat na po nung ginawa niya na pamumuhay, naging honorable sa tatay niya. And the same thing with all of us, tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay katulad nung youngest son na nagwalwal, mali yung words natin, mali lahat. Pero lahat po tayo nung bumalik sa bahay ng Ama, I hope and I pray with all our willingness, no, and by the grace of God, lahat po sana nung gagawin natin na pamumuhay ngayon will give honor to God. Will give honor to God. May tanong po? Last 2 minutes. So, hindi nyo na po ako maririnig starting October. Titigil na po itong boses na ito. Si Ate Malu na po ang kasunod. Mamamahinga lang po muna ako. Hindi pala actually mamamahinga. Magpapakatatay muna po ako for the next few months. But still, nandito naman po tayo. Tanong, mga kabataan. Wala kayong bitbit? Wala kayong sentimentong bitbit? Nasabi ko naman ba lahat na mga gusto nyong sabihin? Oo. Huwag po kayong mag-alala, ganyan po talaga ang relasyon. May hindi pagkakaintindihan, mayroong paggigit-gitan. Tuloy po ang discipleship, pero dapat po yung hindi po kasi lahat dito. Pero sige, announce ko na rin po. Yung discipleship, supposedly October, dapat po ay may group na po tayo. Para po application tayo ng October onwards. Kasi ang dami na rin po nating lesson. Tama po ba? Ang dami na rin natin naging lesson sa discipleship. So, kapag po yun ay hindi natin in-apply, makakalimutan po natin yun. Kaya po, pinupush ko po kayo, lahat ng umaten ng discipleship class, kung kayo po ay wala pang grupo, may grupo na po kayo. Para mag-apply na po tayo ng October. I-apply na po natin lahat ng ating pinag-aaralan. Hindi po pwedeng puro intake. Ano po tayo? Mako-constipate po tayo. So we need to release kung ano man po yung napag-aaralan natin sa discipleship. So again,
sana may nakikita na kayong i-disciple dito, no? Kung meron man. And approach nyo na po sila. And if in case din naman na may gustong magpa-disciple, huwag din po kayong mahiyang mag-approach. No? So that's yun po yung program natin. Hopefully by October, dapat mayroon na po tayong group. Meron pa po tayong 1 linggo. 1 week. Kung wala na pong tanong, let's pray. Father, we thank you. At the end of everything, you are our Father. You are our parent. And as we honor you, Lord, ang katotohanan nun, makakaya naming i-honor yung mga magulang namin na kung saan mo kami nilagay. Hindi namin titingnan kung ka-honor ba sila. Hindi namin titingnan na sana sa ibang pamilya na lang kami. But Lord, as long as we are focusing to you, ikaw bilang aming tatay, kaya naming i-honor kahit sino pa yung magulang na pinaglagyan mo sa amin sa buhay namin na ito. And Lord, we thank you sa mga magulang namin. Salamat po, binuhay nila kami, pinili nila na buhayin kami. Lord God, salamat po sa buhay nila. And we keep on praying, and we will keep on praying for them, just to honor them. One of the best ways to honor them is to pray for them, that they will be healthy, that they will be strong, that they will be in the sound mind, kahit tumatanda na sila. So God, right now, kami, lahat na nandito, kami na mga anak, hindi man namin kasama magulang namin dito, we are declaring good things sa buhay nila. Pagpalain niyo po yung aming mga magulang, Lord God. Salamat po na nag-commit sila na magmagulang sa pamilya namin. Bless them, O God. And Lord, we bless all the parents din ng church namin. Bless them, Lord God. Lalo kung may mga pagkakataon na nahihirapan sila on how to do, kung paano gawin yung pagmamagulang. I pray, God, that they would have wisdom coming from you. Lord, ikaw ang nagtalaga sa kanila bilang nanay, bilang tatay ng mga anak nila. Hindi ka nagkamali na binigyan mo sila ng mga anak. Kaya ang dalangin ko, Lord, bigyan mo din sila ng katalinuhan, ng kalakasan, kung paano magmagulang. And Lord, we also pray, all our parents in the church, our leaders, bless them as well, and teach us also to honor them. They might be not our biological parents, but Lord, sabi mo sa Ephesians 6, that we should respect and honor our parents in the Lord, in verse 1, in the Lord, and we consider them our parents. So bless them, God. Sila na nagmamagulang dito sa church. Si Pastora, Sterling, and other elders, Lord God, na nagmamagulang dito sa church. Dalangin ko, pagpalain niyo po sila na yung buhay nila ay totoong magiging magandang halimbawa, ehemplo, magandang training na makikita naming mga kabataan. Thank you, God. Dismiss us with grace. Allow us to enjoy the remaining hours of today and allow us to give glory to your name. In Jesus' name, amen, amen. God bless everyone.